Hello minasang! Paggising ko nga ito, naghanda na agad ako nitong almusal naming hotdog. Hotdog ng Pinas nga pala to, napakasarap. Maaga kami gumising dahil nga eto, magpipiknik kami. Biglang nagkayayaan nga sa tinagal-tagal at tapos na nga yung bakasyon dito sa Japan. Ngayon lang nga kami nakapag-picnic. Sinundo nga din pala muna namin sila mama tsaka si Timarilu sa bahay nila. Kaya itong si Miyuki, Diyos ko, happy na naman dahil na kay Mamila na naman nga siya. Pagkasama niya talaga po si Mamila niya, tuwan-tuwa yan si Miyuki at talagang nagpapa-baby nga masyado. At nako, hindi pa man lang nga po kami nakakalayo. Eto, nag-stop over na agad kami dito sa expressway. Amaze na amaze pa rin nga ako sa ganda ng CR dito sa mga expressway dito sa Japan. Kaya ito po, ipapasilip ko na naman sa inyo mga toilet dito. Una nga po, para sure na malinis talaga yung uupuan natin, mag-spray na muna tayo dito sa toilet tissue bago natin upuan yung toilet. Halos karamihan na nga po ng toilet dito sa Japan may mga pang-spray na talaga ng ganyan. Lagi nga po tayo mag-spray ng ganyan dahil nga po kung sino-sino pong gumagamit sa mga public toilet tulad niyan. Maya-maya naghugas na nga rin kami ng kamay ni Miyuki at for the selfie na lang nga din muna kami dahil ang tagal nga po ni kuya niya. Nagbiyahe na nga rin pala kami at tingnan nyo po, napakaganda talaga ng mga bundok dito sa Yamanashi at hindi talaga nakakasawa tingnan. Napansin ko nga na malapit na kami dahil nga nakakita na nga ako dito ng ilog at may mga naliligo na nga din. Bali nung September pa nga po ito at nalimutan ko na naman nga pong i-edit. Nung mga time na yan, mainit-init pa po dito sa Japan pero po ngayong October malamig-lamig na nga po at umuulan-ulan na rin. Diyan pa nga lang sa part na yan, amaze na ako dahil ang ganda nga nung kulay ng ilog. At sa wakas, eto, nakarating na nga rin pala kami dito sa pagpipiknikan namin. Tuwan-tuwa na naman nga ang inday ninyo dahil napakamura nga lang po ng bayad dito dahil yung parking lot lang nga po yung babayaran ninyo sa halagang 1,000 yen. Kahit ilang tao na po yung pwedeng maligo kaya maganda kapag isang barangay talaga yung kasama mo dito. Hay nako, na in love talaga ako dito sa lugar na to dahil tingnan nyo naman po yung kulay ng tubig at napakalinis talaga. Isa pa nga sa nagustuhan ko dito kahit iwan mo yung bata dyan sa harapan mo lang safe na safe talaga dahil hindi ganun kalakas yung agos ng tubig. Tapos hindi pa nga ganun kalalim. Sakto nga lang din pala yung dating namin dito dahil makulimlim lang at hindi ganun kainitan. Maya-maya dumating na nga rin pala tong kaibigan ni RM na si Yuichi at saka yung pamilya niya kaya ito nagready na kami nitong mga gagamitin namin. Buti na nga lang din daw hindi ganun kadami yung tao pagpunta namin dahil nung nakaraan na pumunta sila dito napakaraming tao daw talaga at talagang unahan daw sa pwesto. Ang ganda nga din itong napwestuhan namin dahil hindi ganun kalalaki yung bato niya. Tapos ang lapit pa nga namin dito sa ilog kaya bantay na bantay lang talaga namin yung mga bata. Maya-maya itong dalawa nga ay nagpabihis na agad at talagang excited na nga maligo. Hindi pa nga kami tapos mag-ayos pero itong dalawa ay nagpabihis na nga at ito nagbasa na nga ng mga katawan. Tingnan nyo nga at napakalinaw talaga ng tubig at halos walang mga dahon na palutang-lutang. Nung naayos na nga namin yung mga gamit, ito nagsimula na nga si mamang magluto nitong laing na dala-dala namin. Sakto nga may laing ako sa bahay kaya dinala ko na nga dito sa ilog dahil dito nga yan masarap kainin. Natatawa pa nga kami dito sa mga lalaking to dahil napakaraming paraan na nga yung ginawa nila para lang mapaamak itong mga uling. Amak, Bicol pala po yun, pasensya na po kung sa Tagalog ata po mapaapoy. Nainggit na nga din ako dito sa dalawa kong chikiting kaya naligo na nga rin ako at napakasarap nga dahil hindi ganong kalamigan yung tubig dito. Basta, gandang-ganda talaga ako dyan sa ilog na yan ng mga time na yan at saktong-sakto lang din talaga yung init ng panahon na yan. Nung naluto na nga yung laing, eto nag-umpisa na nga kaming kumain habang nakasalang pa nga itong mga barbecue dahil nga gutom na nga rin kami nung mga time na yan. Tawa pa nga kami ng tawa nung mga time na yan dahil yung barbecue nga namin dyan napakaraming pinagdaanan. Etong si Yuichi nga pala at saka si RM matagal nang magkaibigan dahil simula nung elementary pa nga lang daw sila magkaklase na sila. Kaya small world talaga dahil nagkakasama pa rin sila dito hanggang sa Japan. Galit-galit na nga rin pala kami nung time na yan dahil nagkakainan na nga kami niyan. Maya-maya itong si Miyuki may pinakita sa aking mga bato. Tuwan-tuwa nga siya mangolekta ng mga yan. Buti na nga lang din ito may mga kalaro na si Miyuki at saka si Kuya at ang babait pa nga nitong mga batang to. Kaya lang itong si Miyuki as usual nahihiya na naman dito sa mga bata makipaglaro. Ito nga yung view namin napakaaliwalas at timing nga ito may namamangka pa nga mag-ama. Perfect lang din talaga sa bata itong ilog na to dahil mababaw lang talaga siya at may parte lang na malalim at pwedeng talunan ng matatanda. May dala rin nga pala akong salbabida ni Miyuki kaya ito binobombahan na nga ng mga bata dahil nga nung una akala ko sira na nga yung pambomba kaya sila ang nag-try. Tapos ito maya-maya si Miyuki at saka si Kuya ay nagpahukay sa akin dito ng malalim dahil nga daw lalagyan nila ng tubig at saka isda. Habang ito naman si Yuichi at saka yung kaibigan niya itong isang salbabida naman yung itatrahin nila at napakatagal nga nila yan bago na bombahan. Etong si Kuya nga
big boy na talaga at tingnan nyo nga po't nagpapasikat na nga dito kay daddy niya mag-swimming. Naku, simula nga dumating kami hanggang umuwi hindi talaga yun umahon si kuya. At nung makakain na nga kami, kwento-kwentuhan na nga lang kami dito habang nagpapagutom na naman. Itong paliguan na nga pala to, halos Pilipino nga pala yung mga naliligo din dito kaya parang nasa Pilipinas ka rin talaga. Meron naman ako mga napansin na ibang lahi pero mas marami pa rin talaga ang Pinoy. Sobrang nag-enjoy talaga kami dito ng mga bata kaya nakisabay na nga rin ako naligo dito kay kuya at pinantayan ko na nga rin dito sa tubig. Yung tubig kasi dito hindi talaga ganun kalamigan kaya kayang-kaya ng mga bata. Meron kasing ilog na kahit August napakalamig talaga ng tubig at hindi mo talaga kakayaning magbabad. Pinagtripan ko nga din pala itong si kuya at saka si Miyuki. Sabi ko nga picture lang pero maya-maya ibinitawan ko nga at buti na nga lang din itong si Miyuki hindi umiyak. Pikunin pa naman yan. Maya-maya itong si RM nga pinagtripan itong si Yuichi kasi nga ayaw pang maligo hapon na kaya binuhat nilang dalawa nung kaibigan niya. Maya-maya nagligpitan na nga rin kami, hindi na nga namin namalayan yung oras na alas 5 na rin pala nung mga time na yan dahil ang liwanag pa rin nga. Sabi ko nga kay RM, siguro maganda dito kung pwede maglagay ng tent at mag-overnight dahil napakaganda talaga ng lugar. Sabi nila, bawal daw at hanggang alas 5 lang din pwede maligo dun sa ilog. Kaya nakakapanghinayang man pero ganun talaga, at least nakapag-enjoy kami kahit ilang oras lang. Kinagandahan lang din na nakakapunta ka sa ganitong ilog at nakakapag-picnic ka kasama yung pamilya mo, kahit papano nakakapahinga ka sa social media. At syempre, lalong-lalo na nakakapahinga yung utak mo sa stress at sa mga problemang iniisip mo maghapon kapag nasa bahay ka lang. Kaya iba pa rin talaga kapag nasa ganito kang lugar, ang sarap sa pakiramdam.